Hala, matindi to. Speaker na taranta sa kilos ng korte. VP Sara Comilos gumanti na. Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tamba, natakot sa korte, nagtatago na. Yun, kaya naman pala. Asan ka na? Ayun, tamba, natakot sa korte, nagtatago na. Nagtago na. Ayan, syempre bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba, kundi si Coach Oli. Ayan, syempre, suportahan natin yan si Coach Oli mga katunay, ipagpatuloy natin. Tamba, where you na? Ha? Parang hindi ka na namin nadidinig. Okay. Takot naman ng ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas. Ako, pabor ako na hinarang ni BP Sara at na hinihingi sa korte na magkaroon ng temporary restraining order dyan sa impeachment na wag ituloy. It's really about time na opensiba na tayo mga kababayan. Hindi na tayo pwedeng tayo lagi pinapatawag, nagre-react lang tayo. Hindi. Tayo na magdemanda. Maganda nga, dinimanda ni Kong Alvarez to si Tamba, kaya nga nagtatago na. Ngayon, opensiba. Hindi. Sasabihin nila takot si BP Sara sa impeachment. Hindi. Ako tama yung ginagawa ni BP Sara. Hindi yung pwedeng, papakita namin sa inyo, hindi kami takot. Sige, mag-ano pa kayo. Hindi kami natatakot, ipatawag nyo kami sa Quadcom nyo, pupunta kami dyan. Mga tanga. Hindi ganon. Gusto nyo kaming ipatawag, paghirapan ninyo, kunin nyo ang batas sa tamang paraan. Tama. Hindi yung basta kayo dyan para kayo nagtawag dyan ng aso. Ayan, tama nga naman yun, no? Siyempre, ito na yung tamang panahon din naman para ipaglaban ni VP Sara yung sarili niya. 'Di ba? Hindi dahil sasabihin na, natatakot ka na ba dahil sa impeachment? Paano ba kung may mga mag-isip ng ganyan Pero hindi. Hindi ganun yung basihan dun. Ito na talaga yung oras para si VP Sara, ulitin ko, ay ipaglaban ang kanyang sarili. Idepensa ang kanyang sarili. Kasi yung mga yan yung mga nagsasampa kay VP Sara, yung mga yan, nawiwili. Nawiwili sila sa kakaganyan nila dahil hindi sila masyadong kinikibo ni VP Sara. Ang buong akala nila sa mga sarili nila, hindi pumapalag to, takot ata sa atin. Diba? Parang ganun yun Kapag may kaaway ka, ganun yan. Halimbawa, may kaaway, meron kang taong makikita. Bulihin mo ng bulihin, hindi papalag sa'yo. Iisipin mo na takot sa'yo yung taong yun. Kasi hindi pumapalag sa'yo. Pero, kapag nalaman mong pumalag sa iyo, 'di ba? At nakita mong mas matapang pa pala siya sa iyo, may posibilidad na masinda ka. Gaya ng nangyayari ngayon, may taguan factor na nangyayari. 'Di ba parang ganoon 'yan? 'Di ba? Kaya maganda rin yung ginagawa ni VP Sara. At saka isa pa, sobra na. Sobra na yung ginagawa kay VP Sara. Hindi na tama talaga. Kaya dapat talagang kibuin niya na yung mga 'yan. Kasi nga umaabuso. 'Di ba? Ginagamit nila lahat ng mga ganyan nila para nilang binubuli si VP Sara, parang ganun. 'Di ba? Punta kayo sa Quadcom. Sara, halika dito. Bigyan namin ng hearing mo. Hindi na po pwedeng ganon. Hindi na kami papayag ng inaapi. Hindi na kami papayag ng inaabuso. Tama. Lalaban na kami. Hindi kayo pakapunta. Catch! Mga tanga. Anong tingin nyo sa amin? Nakaasa sa ayuda? Kasi yung mga pinapaasa nito... Tsaka wala na. Bakit pa nila ipapatawag si VP Sara sa kamera? Sinampahan nila ng impeachment Para saan pa? Hindi na kailangan. 'Di ba? Ngayon, kung gusto nilang makaharap si VP Sara, dapat sa batas talaga padaanin. 'Di ba? Hindi na dyan. Kasi teritoryo nila yan Magagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. Kung mura-murahin ka nila, kaya ka nilang mura-murahin Kung ipapakulong ka nila, kaya ka nilang ipakulong ng ganun-ganun na lang. 'Di ba? Pag nagsalita ka ng hindi maganda, papatahimikin ka. 'Di ba? Sasabihin nila, magsalita ka, ngayon ka magmatapang, ngayon ka magmaganito. Paano yan pag nagsalita siya?
Halimbawa, magsalita yung pinapagsalita nila. O, sabay-sabay naman silang magsasalita. Sabay-sabay nilang aanuhin yung di ba? Kaya kawawa din. Kumbaga kasi nasa home court sila eh. 'Di ba? Kapag ikaw nasa home court ka, nandiyan ka sa teritoryo mo, syempre matapang, syempre, 'di ba? Matapang 'yun. No? Pero mas maganda kung gusto nilang makaharap si VP Sara, hindi na diyan. 'Di ba? Sa iba na. Tsaka padaanin talaga sa legal na proseso, sa batas talaga. 'Di ba? Itong mga politiko no, yung mga tao sa ayuda, kaya nauuto nila. Ganyan ang gustong gawin sa Pilipino, puro tanga. Excuse me, hindi po kami. Ha? Pag merong ayuda dyan, kunin nyo lang. Pera Tama. nyo yan eh. Pero wag nyo boto. Kasi gagawin kayong tanga. May nabatalaan ako, isingit ko lang to. Ha? Ang kakapal ng mukha ninyo. Nagbibigay daw kayo ng ayuda dyan sa banda sa Alfonso. Mga animal kayo. Tapos, nagbibigay kayo ng ayuda dyan. Pag-aantayin yung pagkatagal-tagal, bakit inaantay nyo yung politiko para magbigay? Matatanda, pinag-aantay ninyo, bibigyan nyo ng 3,000, 2,000 pesos, ang kakapal ng mukha ninyo. Pera ng taong bayan yan. Huwag nyo nang antayin yung politiko. Pag andyan na yung pera, ibigay nyo. Ba't pera ba ng mga politikong animal yan? Kaya kayo mga nakakatanggap kayo, pag ang nag-abot sa inyo ng pera politiko, kunin nyo lang, ibulsa nyo, pero sabihin nyo sa kanila, gago. Pera nyo yan. Tama. Kung sila dito sa akin, mamigay sila ng ganyan sa akin, ng cash ayuda, tatanggapin ko talaga, no? Walang kaabog-abog. 'Di ba? Pero alam ko yung gagawin ko. 'Di ba? Kasi syempre karapatan ko 'yan. Pera 'yan eh. Syempre nagtatrabaho tayo. O nagbabayad tayo ng buwis, sa atin din naman 'yan. Karapatan natin yung pera na 'yan. Kung tutusin, kahit sinong politiko pa yung magpunta diyan o hintayin diyan para mamigay ng ganyang mga ayuda na 'yan. 'Di ba? Wala 'yan. Kasi hindi naman sa kanya 'yun eh. Dahil sa kanya, kailangan magpasalamat tayo kasi may binibigay siya sa atin. Kaya lang naman sila may binibigay sa atin dahil kanino yung pera, siyempre sa mga tao. Sa taong bayan din ang gagaling. Kung walang nagbabayad ng buwis may pera bang ilalabas yung mga yan? Subukan kaya natin. Walang magbayad ng buwis ng mga Pilipino. Mga Pilipino, wag magbayad ng buwis. Walang bayaran. Kita nyo, may mailalabas ba sila? Malamang wala. 'Di ba? Siyempre, alam nga naman sa sariling bulsa nila kunin 'yan. Sa dami ng tinutulungan mo sa Pilipinas, sa dami ng gusto mong bigyan, baka mamulubi ka na. 'Di ba? Hindi nyo kaya. Sabi, huwag nyo iboboto. Bakit? Kurakot yan. Bakit kailangan nyo silang antayin? Pagtatanggap ng ayuda. Pwede namang iba magbigay eh. Akala mo pera nila mga animal? Hindi na kailangan pa sa umepal dyan. Ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado. Puro sila desperate attempt. Desperate. Tanga. Hindi nyo kami kayang gawing tanga katulad nyo. Na basta na lang kami susunod. Ano kaya yung sinasabi nilang desperado? Desperado yung kampo ni VP Sara? Desperado kasi kinokontra yung yung impeachment nyo kay VP Sara? Bakit wala na bang karapatang kumilos si VP Sara? Wala na ba siyang karapatan na ipaglaban yung sarili niya? Wala na bang siyang karapatan para patulan yung mga ginagawa niyong pangungulit sa kanya? Anong gusto nyo? Yung tipo na madali nyo siya ng walang kalaban-laban? 'Di ba? Ilang beses nang tumatahimik si VP Sara pero hindi nyo pinatatahimik. Ilang beses siyang hindi kumikibo pero patuloy nyo siyang kinikibo. Kasi parang ang lumalabas kasi nagiging papansin kayo sa kanya. 'Di ba? Ang daming problema ng Pilipinas pero siya lang yung nakikita nyong malaking problema. 'Di ba? Si VP Sara ba yung nagpapahirap sa bansa natin? Si VP Sara ba yung nag-uutos na taasan ng mga bilihin natin? Si VP Sara ba nagiging dahilan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino? 'Di ba? Parang sobra kayo na nakatuto kay VP Sara. 'Di ba? Sa dami ng problema ng bansa natin at sa dami ng mga nandiyadyaan na mga involved sa mga issue, bakit hindi nyo sila magalaw? Bakit hindi nyo rin sila maimbestigahan? Bakit hindi nyo sila mapakailaman? Bakit si VP Sara lang? 'Di ba? So ang nangyayari dito, kung si VP Sara ay ginaganyan nyo at sinasabi nyong desperado, kayo kasi parang ginagawa nyong pamumulitika ito.
Dahil ayaw nyo talagang maging presidente ang isang Duterte uli. Dahil alam nyo kung gaano kahigpit ang mga Duterte. Halos wala ngang mga politiko na nakakagalaw masyado nun. Dahil bakit? Hindi sila pwedeng gumawa ng kabulastugan sa gobyerno. 'Di ba? Dahil madadali sila ni Tatay Digong. 'Di ba? Takot na takot sila, hindi sila makapalag. No, hindi sila makapalag dahil sa presidente si Tatay Digong. Hindi sila makapalag dahil sa higpit ni Tatay Digong nung presidente siya. 'Di ba? Tuto nyo kami. Ipaglalaban namin yung karapatan namin. Ha? Na ang bise, natakasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Lalo Kita mo? Yan ang spin nila. Ha? Natatakot. Natatakot na si BP Sara, natatakot na kami. Kaya ayaw namin umatin ng Quadcom. Hindi kami... Una-una, paano mo nasabi? Para mga ganun. Paano mo masasabing natatakot ang kampo ni VP Sara? Paano mo masasabi? Siguro, pwedeng matakot ang kampo ni VP Sara kung wala sa likod nila yung taong bayan. Yung tipong halos lahat, 'di ba? Yung halos lahat ay isinusuka na siya. 'Di ba? Halos lahat gusto na siya talagang matanggal bilang Vice President. Kaso hindi ganoon ang nangyayari. Sino lang ba ang may ayaw sa kanya at sino lang ba ang mga tao na gustong mag-impeach sa kanya? Bilang na bilang mo lang sa daliri mo. Pero ang taong sumusuporta kay VP Sara, halos napakarami. 'Di ba? Ang daming sumisimpad siya kay VP Sara. Oh. So paano siya matatakot kung ang taong bayan nasa likod niya? 'Di ba? Matatakot ka ba kung alam mong taong bayan nasa likod mo? Matakot ka kung wala sa likod mo yung taong bayan. 'Di ba? Kaya sinasabi ko kahit magpalakas kayo sa mga partido ninyo, pero kung wala kayong lakas sa taong bayan, baliwala pa rin yan. Kung hindi nyo dadayain ng eleksyon, siguradong matatalo kayo. 'Di ba? Pero kung dadayain, mananalo kayo. Talagang mawawala ng say ang taong bayan kahit si VP Sara ang ipaglaban. 'Di ba? Tuto. We know our rights. Okay? Halimbawa, ikaw, ipadampot ko sa pulis. Anong sasabihin mo? Tanga ka? Anong sasabihin mo? Sige, sama ako. Hindi mo tatanungin bakit? May karapatan ako. Hindi nyo ako pwedeng tamputin. Lahat ng legal means gagawin mo para hindi ka damputin. Tama o tama-tama? Right. Ano yung sasama ka? Sige, sama ako dyan. Wala akong kasalanan eh. Ganon? Ganon gagawin mo? Huwag mo nga kaming maututo. masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. ang Ilan ba boto mo, Suarez? Na harangin ang impeachment trial. Git niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya. Ang linis mo, no? Kala mo tong Suarez na to, walang Harapin. kaso. Ha? Hindi pwedeng gano'n na... Kung inosente ka, harapin mo. Hindi pwedeng gano'n. Meron kaming karapatan. Karapatan namin ipagtanggol ang sarili namin. Yes, Kayo nga takot tama. magpa-drug test eh. Bakit? Adik ka? Ano sabi ninyo? Pag nanumpa si BP Sara, magpapadrug test kayo. Nagpa-drug test ba kayo? Di ba may karapatan eh. Huwag mong maano-ano kami. Ay, puro ganyan yan. Oo, karapatan niya yun. Hindi yung harapin yung kung ano-ano. Ayan na nga hinaharap niya dinidepensahan niya lang yung sarili niya. 'Di ba? Parang wala siyang karapatang depensahan yung sarili niya sa mga sinasabi niyo, sa mga gusto niyong mangyari. 'Di ba tama si Coach Oli doon? Pinagtatanggol lang ni VP Sara ang sarili niya. 'Di ba? Lalong-lalo na sa mga abuso na sa kaabusuhan na ginagawa niyo sa kanya. 'Di ba? Halos sinasagad niyo na yung PC niya. 'Di ba? Ilang beses na siyang nanahimik gaya na sinabi ko kanina. Ilang beses siyang nanahimik, di niya kayo pinapansin, pero nagiging papampam kayo sa kanya. Ayaw niyo siyang tigilan. So eto kumikilos siya. Parang apektado kayo sa nangyayari. Pati ba naman yung pag-counter niya sa ginagawa ninyo is kinatatakutan niyo na rin? Akala ko ba malakas yung mga ebidensya niyo laban sa kanya para ma-impeach siya? Bakit natatakot kayo? Kasi kahit ipaglaban ni VP Sara ang sarili niya, kung talagang totoo ang mga sinasabi niyo laban sa kanya, no? Mai-impeach siya. 'Di ba? Pero bakit kayo natatakot sa ginagawa ni VP Sara ang pag-apila na ganyan? 'Di ba?
Kala mo ang lilinis na itong mga... Kayo yung Nakakalaban natatakot sa kanya, eh. Imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Sabihin nyo yan pag nakaupo na si BP Sara, ha? At pag kayo naman ang nakasuhan, ibabalik namin sa inyong lahat yung mga sinasabi ninyo. Harapin nyo na lang ang kaso. Ay nako, Tandaan- Coach Oli, malamang ko. Pagdating ng 2027, mga kalahatian yan. 2027 at si VP Sara ay nandiyan pa rin, Vice President pa rin. At talagang wala silang magawa para tanggalin si VP Sara. Yung mga taong naggagalit-galitan kay VP Sara, isa-isang magiging mabait yan. Isa-isang magiging malaanghel yan. Sigurado yan. 'Di ba? nyo to, mark my word. Pag upo ni BP Sara, kayo ang may kaso. Yun nga Then, saka ako kinatatakutan sasabihin nila sa eh. inyo, harapin nyo na lang kung inosente kayo. Oo. Naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Teka muna. Balikan natin yung babaeng yun. Babae ba yun? O sige, balikan natin. Ang punto niya, walang masama dun sa verification. Di ba? Opinion niya yun eh. Eh, syempre kayo nagsampa eh. Alam namang sabihin nyo, hindi, mali yung verification. Mali yung nangyari. Eh, ba't kayo nagsampa? Alam nyong mali. Eh, sasabihin nyo yan, opinion nyo yan eh. Pero ang tanong, ba't kayo natatakot? Kaya nga tayo, Yeah. kasi ito nagiging problema sa atin. Halimbawa, kayo patawag ng patawag sa Duterte. Patawag kayo ng patawag sa impeachment. Kasi dyan, teritoryo ninyo. Kung ano yung Yes. opinion ninyo, yun ang sa tingin ninyong tama. Yun ang gusto nyo, pag nagtanong kayo, yung gusto nyong marinig na sagot, yun ang dapat sagot. Tsaka baliwala rin naman eh, kahit pinapatawag nila dyan sa Kongreso si VP Sara. Di ba? Kahit magsalita o dumipensa siya, wala din namang nangyayari. Hindi rin naman siya pinapakinggan. Di ba kaya nyo nga iniimbitan siya para pakinggan nyo rin yung side niya? Eh nangyayari, hindi eh. Nagiging one-sided lang kayo. Di ba? Ginagamit nyo yan para si VP Sara ay ipahiya sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Ganun talaga ang hidden agenda nyo dyan. Napalabasin talaga siyang masama at itatak sa lahat ng mga tao na talagang masama siya. 'Di ba? Kaya ano pang sense? Bakit pupunta siya diyan? 'Di ba? Kung bakit siya haharap sa inyo? Hindi na dapat. 'Di ba? Kasi hindi niyo rin naman siya binibigyan ng katwiran. 'Di ba? Pero pag hindi nyo nakuha yung sagot ninyo, ipapakontempt nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kaya nga pumupunta tayo sa korte. Para merong third party. Yes. Bakit ba kayo takot sa korte? Hindi naman political yung korte. Walang partido po yan. Independent po sila, separate branch po sila. Yan nga ang pinakamaganda. May problema kayo sa aming mga banateros, vloggers, huwag niyong ipatawag. Idemanda ninyo. Kasi ang korte, naniniwala kami patas. Bakit takot kayo na dinggin ang isang bagay sa patas na paraan? Kasi kung dyan sa Kongreso nga, di ba, pinapatawag yung mga vloggers, kung pumunta ba dyan yung mga vloggers, makakapagsalita ba sila ng side nila? Maididepensa ba nila yung sarili nila? Di ba? Kasi nakikita namin kung paano kayo makipag-usap doon sa mga taong iniimbitahan nyo dyan sa kamera. Di ba nakikita namin kung paano nyo silang ganyanin, ipahiya? Di ba? Hindi nyo sila binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita ng side nila. Siguro kung bibigyan nyo lang, hihiritan nyo na agad. Di ba? O hindi nyo masyadong pagsasalitain. Ngayon kapag nagsalita siya na hindi maganda at taliwas doon sa sinasabi nyo, iko-contempt nyo na. Di ba? So, paano? Anong magiging laban dyan sa home court nyo? Tama naman si Coach Oli. Siguro mas maganda kung talagang nasisira ang pagkatao nyo doon. No? Is bakit hindi nyo nalang sampahan ng kaso? 'Di ba? Sa korte nyo padaanin. Para doon sa legal na proseso. Para doon talaga mapag-usapan 'yan. 'Di ba? Gusto nyo lagi kung saan abot ng kamay ni Tamba. Kasi nga naman, korte hindi nyo abot eh. Pag politika yan, abot nyo. Bakit? May political agenda yan eh. Gusto niyang manatili sa power. Kailangan niya ng pork barrel. Kailangan niya... Akala mo nga presidente to eh. Mayroon pa mga bodyguard na mga mga police, mga general ba yun? Para siyang nagmamarcha eh. Ba't dinaig niya pa si BBM eh?
yan ang proyekto. So pagka ganun ang labanan, abot ni Tamba. Anong sabi ni BP Sara? Ang pera ng taong bayan nasa 2 tao lang, na kay Tamba at na kay Saldico. Mm. Nasa kanila ang pera. Paano ang proyekto ng ibang mga congressman? Oh. Depende kay Tamba. Naintindihan nyo? So ibig Depende kung talagang papabor sa kanya. Pero kung hindi pabor, tablado ka. sabihin, abot ng kapangyarihan ni Marcos at ni Tamba. Isa lang ang hindi nila abot. Ano? Korte. Kaya ayaw nyong dalahin sa korte dahil hindi nyo kontrolado. Yan ang totoo niyan. Huwag na tayong maglokohan. Clarification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of reference. Sabi mo strong. Strong. Sabi mo strong. Bakit takot kayo dalahin sa korte? Bakit Oh. takot kayo desisyonan ng korte kung sa tingin ninyo yung inyong complaint ay Tama. strong? Tama Ang si ibig Coach Oli sabihin doon. lang niya, kaya takot kayo doon sa nasa gitna ang magdidesisyon, which is korte. Ibig sabihin, alam nyo mahina yung kaso nyo. Oo, alam pa na nilang malakas, di ba? Dapat talaga tama si Coach Oli doon sa gitna. Hindi dapat sa home court nyo eh. Hindi dapat sa kahit kanino. Dapat sa korte. O, di ba? Dapat hindi nyo iwasan. Kasi malakas pala yung ebidensya nyo sa kanya para ma-impeach siya eh. Di ba? Para kasi kayong natatakot sa sarili nyong multo na kayo ang may gawa. Problema, kahit nga sabihin nyo, hindi. Kahit 3 korte pa magsiliksik niyan. Alam ko, papayagan nila. Bakit? Matibay ang ami. Dapat ganun. With confidence. Kaya kayo natatakot, alam nyo mahina. Carrying it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema. Ito na yon. Ito, iba naman style nito. Pansinin nyo ha. Ito ang magiging kanilang spin. Ito ang magiging kanilang mind conditioning. Ah, Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi, pampalakas ng loob. pansinin nyo, hindi nila sinasabing hindi magiging bias ang korte. Tama ang magiging desisyon ng korte. Hindi nila sinasabi yun. Hindi naiimpluwensyahan ang korte. At kaya magdi-decide yan ng tama. Anong hindi? Hindi ganun eh. Ano sinasabi niya? Hindi makikialam ang korte. Mm. Ibig sabihin, alam nitong mama na ito, mahina ang kaso nila, pero mind conditioning na ang korte na hindi dapat silang makialam. Kasi kung talagang malakas talaga yung ebidensya nila laban sa kay VP Sara sa impeachment na yan, kahit makarating sa korte yan, kung tiwala kayo sa mga ebidensya nyo na sinasabi nyong strong, kahit saan yan, kumpiyansa kayo. Bakit limitado lang? Bakit limitado lang? No, limitado lang yung ano nyo sa kanya. 'Di ba? Pagdating sa korte, wala. Tapos sasabihin nyo, hindi makikialam yung korte dyan. 'Di ba? Parang takot na takot nga naman kayo sa korte. Tama si Coach Oli ron. 'Di ba? Ano naman ngayon kung makarating sa korte? 'Di ba? Kung talagang malakas yung pinapakita ninyo, edi go. 'Di ba? pag nakialam sila, nakondisyon na nila yung taong bayan na mali yung ginawa ng korte. Which is, yun ang akala niya. Kasi sa totoo lang, mas maraming Pilipino na nakapanig sa Duterte ayaw nilang impeachment. Proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. Matulog ka na lang, tulog ka lang ng tulog nung panahon mo. Lagi Ngayon, mahilig nagbida-bida matulog. ka, Drilon. Wala namang ginagawa masyado Following yun. the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Oo, totoo naman. The impeachment court shall decide on the impeachment cases. Tama si Drilon. Ang impeachment court ang magde-decide. Ano bang impeachment court? Yung Senado. Tama naman si Drilon dyan. I agree with you. Senado dapat ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang, ang kina-question ni BP Sara ay yung legality ng impeachment. Yes. Hindi yung mag-decide yung korte kung dapat ma-impeach si BP Sara o hindi. Oh. Naiintindihan nyo ang difference? Yes. Senado ang magda-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang, bago nga dumating doon, hinaharang na ni BP Sara na yung legality. O halimbawa, Gusto lang sasabihin naman nyo, niya maging legal eh. Di ba? i-impeach natin si Speaker. Hindi ako abogado, but as far as I know, hindi po na-i-impeach ang Speaker, ang Congressman. Mm. Oh, pwede ba yon? I don't think so. Bakit? Hindi legal eh.
Hindi naman nai-impeach ang ano eh. Di ba? Naiintindihan nyo na? Ang pinag-uusapan ba nito, legal ba yung ginawang impeachment? Drilon, hindi mo naiintindihan at tumaba ka na ng ganyan, tumagal ka na sa Senado, hindi mo pa alam yung difference. Leave it to the judgment of Hindi niya malaman kasi tulog ng tulog. acting as an impeachment court to decide on this. Hindi po mag-a-act ang court to decide. Ang didesisyonan ko legal o hindi. Huwag pa ulit-ulit, ha? Ayon at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.